si former congressman at ngayon nga po isa sa mga nominees ng grupong Bayan Muna sa Kamara de Representantes, si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Chacha, at sa lahat ng viewers ninyo. Opo, salamat sa panahon. Magandang umaga po, Attorney Nery. Kahapon nga po, naganap ang unang oral argument po sa Korte Suprema tungkol pa rin po dito sa issue na may kinalaman po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. At ang pinakauna po na Associate Justice na nagkaroon ng interpellation ay si Associate Justice Lazaro Javier. Base po sa naging interpellation kahapon, ano po ang inyong reaksyon na tila pareho po yung kanyang stand sa stand po ng mga petitioners sa Korte Suprema? Well, ang unang klaro sa oral arguments kahapon, Ted, parang hindi alam ng PhilHealth leadership ang pera nila at status nila. Marami silang tanong na si Justice Lazaro na hindi masagot ng presidente. Kaya nakakabahala na mismo ang presidente ng PhilHealth parang hindi alam kung anong nangyayari sa pera nila. Pangalawa, yung sagot ng PhilHealth later on, meron silang 484 accumulated revenues. Ibig sabihin, sobrang pera yon. Kumikita ang PhilHealth ng malaki, 484 billion. Ayon sa batas, Section 11 ng Universal Healthcare Act, nakalagay doon na maglagay kayo ng reserves kung mayroong kayong dagdag o sobra na kita. Kung 484 yon, 464 billion pala, 464 billion ang kanilang accumulated revenues, di sabi ng batas, ilagay nyo sa inyong reserve fund ang hindi sumobra sa 2 years operation nyo para may pang-operate kayo kung sakali. Ang sabi naman ng PhilHealth, meron silang ang kanilang 2 years na is 280 billion. Ibig sabihin, kung ang 464, bawasan mo ng 280 na panglagay sa reserve, may natira pang 220 billion. So, saan nyo nilagay ang 220 billion? Yun ang tanong sa kanila kahapon. Ayon sa batas kasi, pag yung sobrang 220 billion, dapat, sabi ng batas, ilaan nyo yan sa dagdag na benepisyo ng miyembro o kaya ibaba nyo ang premium. Dalawa yung paglalaanan. Pag may sobra pa doon, sabi ng batas, ayun ang invest nyo. Yung sagot kahapon ng PhilHealth, ang taas na nga ng kanilang 2-year ceiling, yung ilalagay sa reserve, 280 billion. Lumiit tuloy ang ibibigay na benepisyo sa members, naging 260 kasi inamin mismo ng PhilHealth, ang actuarial ibig sabihin, pinoproject nila yung 2 years expenditure, di ba? Ilalagay kasi sa reserve fund yun. Pag lumaki yun, lumiliit yung benepisyo ng miyembro. So, nilalakihan daw nila palagi, over daw palagi yun, kaysa sa talaga ang totoo. Pero, then, sige na, ibigay na natin yung 280 billion doon sa reserve. Ang 220 na sobra, na dapat sa benepisyo, saan yung nilalagay? Ang sagot, Ted, ni J.Cha, ini-invest namin, sabi ng Justice Lazaro, hindi yun ang nakalagay sa batas Ang nakalagay sa batas, pag may sobra kayo sa reserve pa, ibigay niyong benepisyo, ibaba niyo ang premium. So, klaro, kaya pala naghihikahos tayo palagi sa mga benepisyo ng PhilHealth, hindi talaga sila pala naglalaan ng accumulated reserves nila doon sa benepisyo ayon sa batas. Ini-invest nila na dapat ungkatin din yung saan kayo nag-invest. Pero kahit pa man, maganda ang investment na sinasabi nila, na-violate na nila yung batas. Kasi hindi yun yung priority ng batas. Ang sabi ng batas, pag may sobra kayong kita, ibigay niyong benepisyo yun. O kaya ibaba niyo ang premium para naman ma-alleviate yung premiums na binabayaran ng mga members. So, basically, yun ang interpretasyon ko bilang petitioner ng Bayan Muna Party List kahapon doon sa oral arguments na nangyari. Attorney Nery, yung binabanggit nyo po na 220 billion pesos na natira,
na pilit din pong itinatanong. Nasagot po ba ito ng PhilHealth kung saan nga po nila ito ininvest? Ang pagkasagot nila based sa kahapon, ini-invest nila. Kaya nag-react si Justice Lazaro eh. Bakit? Yun ba nakalagay sa batas? Hindi naman nakalagay sa batas na ang sobra, i-invest nyo diretso. Ang sabi, idagdag nyo sa benepisyo at baba ang premium. Kung may sobra pa, sabi ng batas, matapos ng idagdag sa benepisyo o ibaba ang premium, kung may sobra pa, yun ang i-invest nyo para kumita kayo. Sila inuna nila yung investment eh. Ito ang problema palagi, Ted, DJ Cha, ng mga government GOCCs natin. Palagi ang tinitingnan nila, yung pondo nila, hindi yung miyembro nila. Para sa atin, SSS, PhilHealth. Parang unahin muna namin palakihin ang pondo namin, kaysa sa unahin namin ang kapakanan ng miyembro. So yun ang sagot nila, investment. Hindi pa naman nalinaw kahapon saan nila nilaan yun. Pero hindi dapat yun ang focus ayon sa batas. At ayon mismo sa interes ng mga miyembro, hindi dapat yun ang focus ng PhilHealth. Ulitin ko, ang focus ng katulad ng PhilHealth ay ang miyembro, hindi ang pondo. Kahapon din po sa oral argument, napag-usapan yung tungkol sa excess ba o reserve fund. Doon po sa naging argumento ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, paano po yung naging pag-explain niya dito para lang po mas mapakinggan ng mga kapatid natin na hindi nagkaroon ng chance na makatutok dito sa oral argument? Pilit niyang tinatanong, ito pong taga PhilHealth, kung may excess ba, may reserve ba? Yes, alam mo, magulo na ang PhilHealth sa pagsagot niyan eh. Sabi nila, there's no such term. Ang term daw nila iba. In any case, sabi ni Justice Lazaro, ano man ang term nyo, kung ano ang nakalagay sa batas, yun ang sundin nyo. Mag-invento sila ng ano ba yung term nila doon, mga operationalized. Ano pa ba? Operationalized. Yes. Sabi ni Justice Lazaro, hindi, teka muna, ibaba natin sa lupa para maintindihan natin lahat. Klaro naman yung sinabi ng batas eh. Pag may accumulated reserve kayo, sobra yon, excess na yon, di ba? Ngayon, naglagay na kayo sa reserve, may sobra pa. Yun ang fund balance. Kasi Ted, tingin ko, yun ang hinahammer ng justice. Tansya ko lang Kasi doon kinuha ang parang ganito ang nangyari. Ito yung parang ko na doon sa interpretation sa nangyari. May 64 billion kayo. Naglagay kayo ng 280 sa doon sa reserve. Ngayon may sobra kayong 220. Ang sabi ngayon ng BOF, may sobra pala kayong 220. Kunin namin yon sa program fund. Kasi balance na yon, excess na yon ng inyong reserve. Ibig sabihin, you don't need that money. Kasi sobra na pala yun sa reserve funds. Yung laki na nga ng reserve fund nyo 280 billion. Kunin na, doon pumasok si program fund ngayon. Hindi nakalagay sa batas, Ted Hindi nakalagay sa batas na pag may sobra ka, ibigay mo sa PhilHealth. Ibigay mo sa program funds. Ang nakalagay doon, pag may sobra ko, idagdag mo sa benepisyo ng miyembro. Yun ang nakalagay sa batas Opo. Pero ang kinuha ng unprogram fund, yung sabi kasi ng DOS, sobra pala kayo May 220 billion kayong sobra. So, bawasan pa natin yan para sa unprogram fund na Ted. I'd like to explain lang. Mabasa amicus kahapon. May isang amicus doon, si Susara. Sabi niya, yung unprogram fund, for parallel yan Kaya, parang kumuha ka ng pondo sa miyembro para gastusan ang favorite pet projects ng mga legislators. Kaya that was a very incisive comment from the amicus kahapon nang sinabi niya, hindi ito simpleng kasi ang pagka-explain ng mga DOF. Sobrang pondo yon, di ba? Sayang yon, inefficient use of funds yon. O di kunin na lang namin. In the first place, hindi sobra yon. Para sana sa benepisyo yon. In the second place, maging efficient ba yon pag kunin mo ang pondo ng PhilHealth para gastusin sa pork barrel? O di, kumuha ka ng kumbaga savings, sabi natin. Hindi naman savings, pero sobrang pondo kunin mo
para sa pork barrel, di lalong lumala. Opo. Hindi siya naging efficient use of funds. In fact, he wasted a lot of funds for the benefit of certain individuals rather than the benefit of a lot of members or the Filipino people. Opo. Attorney Nery, kailan pumasok yung usapin na na inilantad ni Justice Lazaro Javier yung COA report? Ito kasi interesting din kasi nabanggit nga din sa gitna nitong mga pangangatwiran nung dumidepensa po dito sa PhilHealth na si Deputy Treasurer Eduardo Anthony Mariño, na inilantad ni Justice yung COA report. Well, ang sabi ni Justice Lazaro, may COA report na bankrupt kayo. At yung pagka-explain kahapon, kasi marami kayong liabilities. Kung ano man yung accumulated revenues na sinasabi nyo, marami pala kayong utang na hindi nabayaran. Nabayaran nyo na ba lahat ng utang nyo? Hindi naman po lahat. Kundi kung ang sabak-sakali, ang inyong revenues ay 464, ang accumulated revenue nyo, yung utang nyo pala, halimbawa, 600 billion, bankrupt kayo. Kasi sobra-sobra pa yung utang nyo doon sa sinasabi nyong accumulated revenues. Sumagot ang PhilHealth na hindi po totoo yan, hindi naman ganun kalaki ang liabilities. Ililinaw yun sa next hearing. Pero ito, Ted, kung sinabi ng COA na kulang pala ang pondo nyo, the more reason na hindi dapat kunin ng program funds. The more reason na hindi dapat kunan ng 89 billion pesos ang PhilHealth. Kasi hindi pala siya sobra. Unahin mo pa ulit, balikan natin yung sinabi ng amigos. Unahin mo pa ang pork barrel kaysa pambayad sa mga ospital, kaysa pambayad sa mga miyembro na nagkaroon ng gamit ng hospital services. Hindi ata tama yun And the more reason na mabahala tayo, kung tama yung COA report na bankrupt na nga, kinunan mo pa. Paano yun? Lalong na bankrupt yun. Dinivert nyo pa yung 89 billion sa program fund. O di paano na ngayon next year? Diba? Ang sagot nila doon, narinig ko, ginagarantiya naman ng gobyerno ang PhilHealth. Mahirap yung kasi ang magbabayad niyan, Ted, kung magkaroon ng bankruptcy ang PhilHealth, tayo, yung ordinaryong taxpayers, ang magbabayad niyan sa incompetence and corruption ng gobyerno. So, the more reason na lalong uminit itong unprogrammed fund, nung nabisto na may COA report na nagsabing bankrupt ang PhilHealth, pero kinunan pa, sinikwatan pa ng GAA na ito na may unprogrammed fund ng 89 billion pesos na lalo ngayong nalagay sa delikado hindi lang ang pondo ng PhilHealth, kundi ang benepisyo sa miyembro hindi na lalong malulugmok sa hirap dahil sa nauubos ang pondo ng PhilHealth. Opo. Napaka-incisive nga nung katanungan din ni Justice, Natanong talaga itong dumidepensa sa PhilHealth, pati nga yung ilang araw ba kayo bago makapagbayad sa mga utang nyo. May mga ganun pong mga detalye na. Kaya nga po na-establish itong mga facts na ito. Congressman Nery, Attorney Nery, so sa Feb 25 po ang next oral argument schedule po natin. Sa panahong yon, ano ho ba ang inaasahan natin na mga mangyayari po at presentasyon ng mga facts? Well, siyempre hindi namin alam paano ang direksyon ng mga tanong ng justices. Pero ang una talagang major na ungkatin dyan, yung PhilHealth. Maganda ang simula ni Justice Lazaro. I'm sure a lot of justices will follow through that. The second is, pwede ba nadagdagan ng pondo ng BICAM committee ang unprogrammed fund? That will be tackled also kasi yun ang kumbaga, yun ang mother. Yun ang punot dulo kumbaga ng provision Kasi yung pagkuha ng GOCC reserve quote-unquote fund balance nanggaling doon sa pinasok ng ng BICAM So, yun yung isang issue na talakayin. Kasi kung napansin mo yung amicus kahapon, Ted, sinabi ng amicus,
nakalagay yan sa program funds. Mm. Yung Metro Manila Subway, Opo. yung long haul, yung mga projects na to. Opo. Yung, By nilipat sa program. Bakit? Kasi maraming mga pet projects ang legislators na gustong ipasok sa program. So para magkaroon ng fiscal space doon sa program fund, nilipat nila sa program yung mga projects na gusto, nasa NEP. Opo. Nilipat nila para ma-accommodate itong mga dagdag na project. Di lumobo ang program funds. Ngayon, nang lumobo ang program funds, Ted, ngayon, doon sila naghanap ng pondo. Laki na pala nito, 749 billion. 281 billion lang naman ang hiningi ng presidente. In-increase natin. Saan tayo kukuha ng pondo? May nakaisip, kunin kaya natin yung mga PhilHealth. Kunin kaya natin yung PDIC as source of funds. So, papasok din yan next, siguro, yung, yung pagpasok. May poder ba ang BICAM na gumawa ng sarili niyang budget? Yun ang sinasabi ko kahapon. Walang poder yan. Kongreso lang naman ang pwedeng gumawa ng budget. Diba? So that will come also. And of course, yung punot dulo pa rin ng punot dulo na to is yung Presidential Certification of Emergency na kung saan dahil sinertify na urgent, minadali tuloy ang buong proseso ng budget process, second and third reading, isang araw lang, maraming hindi nakita ng mga legislators ng mga amendments o pinasok ng mga projects na hindi napansin at pumasa, naging gaan na, naging patas na ngayon because of that. That will be tackled probably in 2025, in February 25. Kasi ang nature nga ng petition, mga kapatid, ang pinanggagalingan po nito hearing na ito ay sa punto nga noong pong lumobong masyado na ang program appropriations plus yung pong pagkalikot sa pondo ng PhilHealth, no? At ito po ang pinag-uusapan lamang natin dito ay 2024 budget, ha? Hindi pa kasama itong ngayon na controversial din naman na 2025 budget, no? Wala pa maliban doon sa petition nila Rodriguez tsaka nila Ginoong Ungab, wala pa nagpe-petition. Hindi kaya pwedeng Congressman, mapahapyawan na itong issue na kung bakit yung batas din na syntax law na klaro sa batas na dapat yung higit 70% ng makokolekt ng buwis dapat sa PhilHealth subsidy yan na hindi na naman po ibibigay at ilalaan sa pet projects ng mga congressman. Yes, well, you're talking of the 2025 budget. Ito yun, di ba? Well, another issue yun, Ted. Another petition talaga yun. Kasi klaro sa batas Klaro sa batas. Tapos, bakit biglang nag-zero? And to think, kung totoo yung sinabi ng NICOA na bankrupt nga, hinunan mo na nga ng 89 billion last year, siniro subsidy mo pa this year, lalong lumala yun. Kaya medyo weird talaga itong pagka-implement ng PhilHealth at yung reaksyon ng mga legislators, ha? Kinunan nyo na ng 89 billion tapos i-zero nyo pa. Nakalagay sa batas, dapat papunta yan doon. Earmark ang tawag doon. So pag earmark, you're supposed to follow the law. Sinabi ng law, earmark Di ba? So yun yung issue sa 2025 budget na pag-defund sa PhilHealth. Of course, yung issue ng mga blanks. Sige po. So, Congressman Nery, ganito, no? Hindi naman po sa kami masyado na nagbibigay sa inyo ng napakarami pong responsibilidad, no? Kasi itong kaso po nila Ginoong Ungab, no? Ay hindi naman I think nabanggit din itong tungkol nga dito sa PhilHealth na syntaxes po na dapat nga po earmark na pondo para sa PhilHealth. Kayo ba meron kayong panibagong binubuo na petition tungkol naman dito? Kasama na po itong sinasabi nga na mas mataas ang infrastructure budget than education. Sorry po, Congressman. Ngayon pa lang po pinangungunahan ko na kayo.
Ted, natatakot ako sa interview nyo lagi dahil dadagdagan trabaho namin. Anyway, actually, nag-usap na kami niyan sa legal ng bayan muna, party list, no? Kasi meron kaming mga plano na mga legal cases kasi na ifa-file sana rin at may pending pa kami ngayon, yung Maharlika, yung confidential file sa Korte Suprema, ito na naman, no? Opo. So, at pangalawa, alam mo, kakampanya na, Ted, kasi so, kakampanya ako at babalik ako sa Kongreso bilang bayan mo na nominee. So medyo nahalo-halo lang kami. Pero nasa drawing board na po yan, yung ganyan. Kasi, again, BICAM ito eh. Gawa ng BICAM ang simula nito, plus of course yung pag-defund. So it's in the Ted, it's in the drawing board in the Senate now. Tapusin lang siguro namin yung February 25 and maybe baka mag-file kami ng challenge sa 2025 budget. Sige kasi po. mahaba-haba pa naman yung budget na yan. Pebrero pa lang ngayon. It will be there until December. So pero malakas yan, Ted. Yung kasong yon, yung 2025 budget, malakas din yon for education, for PhilHealth, and of course, for the blanks. Pwede ba magkaroon ng blank sa BICAM report na ni-ratify? Unconstitutional talaga para sa akin yan. But anyway, yun lang, medyo sagad lang ngayon ng konti. Tapusin namin ng February 25 and hopefully yun na yun. And then we'll probably go to the next petition. Sige po, kasi Feb 11 ang simula yata ng campaign period po para din po sa party list. Yes, oo. So 11 pa lang, siyempre magsa-start na ako mag-campaign kasi babalik na ako sa Kongreso. So sana nga. Hindi ganun kadali para sa amin. Anyway, Congressman, ito na lang po. Impeachment complaint, no? Na kasama po ang bayan muna dito po sa second impeachment complaint. Mukha pong klaro ho naman, di ba? Meron daw hinihintay na fourth complaint, hindi dumating. So, na-refer na ba sa Speaker's Office? So, ano ho ang inyong damdamin muna ngayon? Mukha ho ba talagang dead na ito? Wala na itong pag-asa ngayon? Bagamat meron yatang vigil ang ilang pong mga progresibong grupo sa Kamara and still hoping for the best na mailusot ang impeachment complaint at mai-transmit sa Senado through the fast track means na 103 votes lamang o pirma, wala na pong hearing ng Justice Committee. Yes. Una muna, ano ba ang nangyayari ngayon? May narinig kami, Ted, na ngayong araw daw may posibleng galaw. Yung 103 votes, no? May posibleng galaw. So let's wait for that. Is it too late? Sa akin hindi pa, Ted, kasi ganito yon. Ang term ng kongresong ito is up to June 30 of 2025. Diba? So up to June 30. Ngayon, can the Senate hear an impeachment complaint after the election? Say, mag-convene sila, kasi mag-convene sila June 4 eh. Can they convene on June 4 and hear the impeachment complaint? Yes, they can. Kasi term pa nila eh. Hindi pa ito, they have still the jurisdiction eh. In fact, ang kagandahan, Ted, ng June 4 yan ma-hear kasi medyo late na ngayon. Magre-recess na ang Congress bukas eh. Wala na talaga eh. Magre-recess na sila. So, kung June 4 yan gawin, pwede ba yon? Yes. At tapos ng election nun. So, I'm sure the senators will no longer have electoral considerations in their decision. Sabihin, either talo ka na o panalo ka na, di ba? So you don't need to isip ka, paano bang boto ko sa Mindanao? Paano ba yung ganon? Wala ka nang iisipin ganon. And secondly, ay malakas ang impeachment. So kahit isang ground lang, kaya nilang tapusin yan in 2 weeks eh. Kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin. Sa corona kasi, it took us about 4 to 5 weeks. Pero 4 grounds yun. Kaya tumagal. Kasi 4 grounds, ang haba nga talaga. Pero kung 1 ground lang, 1 to 2 weeks, kaya nila yon kung gugustuhin nila. So pwede nilang tapusin yan by June 30. Yun ang legal opinion ko, Ted. At hindi legal, it's a constitutional opinion. The term of Congress has not yet ended, so they have the jurisdiction. Na pag ang Korte Suprema, pag ang term ay mag-i-end ang isang justice somewhere, may
Kahit pag hindi pa nag-end, may right siya na magpirma ng desisyon eh. In fact, kahit palitan mo yung Korte Suprema, ang justices nila, halimbawa, nag-term out na, may jurisdiction pa rin ng Korte Suprema sa petition mo. In the same manner, sa Senate, pag bigay na yan ng 1/3 today, kung totoo man yan, or sa June 4 mismo, pagbalik, then the Senate has the power and the jurisdiction to hold a trial at least until June 30 of 2025. Okay. Sige So may po. chance yan, Ted. May chance pa ang impeachment. Okay, sa panghuli po na lamang na punto, pwede bang sa isa kong kaisipan din na dapat pag-isipan din munang mabuti ng Kongreso kung ito ba ay technically ma-initiate na, kasi di ba ang term dyan, once initiated, magsisimula na po yung 1-year ban? Okay? Well, it will be initiated. Yeah. So kapag It will be initiated once referred to the Justice Committee. Kaya nga po. So Yun ang- kaya nga po. So may kaisipan kasi na kapag na-refer na, 'di ba, ni Speaker sa Justice Committee, initiated na siya. Pero kung hindi naman talaga Yeah. siya uusad, better na hindi na ito ma-initiate. Otherwise, may 1 year na pabor para po sa impeachable official na hindi siya may impeach. Correct yan, Ted. Correct yan. So, kung ang hindi klaro sa House o sa Kongreso in general, anong gusto nilang gawin dito, edi ganon nga siguro yung ginagawa ngayon. Hindi nire-refer eh. So, hindi nagtitake ng toll ang 1-year ban. Pag mag 1/3 na, halimbawa, ngayong araw, nag 1/3, that's the start of the 1-year ban. So, depende yan. Okay, sa mangyayari Ngayon, today. kung tingin ng House, tingin ng mga legislators, kaya ng Senado tapusin ang trial from June 4 or June 30, or even they can convene a special session before June 4. Then, kung tingin nila kaya, then they can refer it. Pag tingin nila, ay, mahirap, may boto dito, etc., ay, bahala sila. But sa amin kasi, Ted, dapat ituloy ang impeachment. Ted, Diyos ang mga impeachable officials. Unlike us na normal mortals na pwedeng kasuhan anytime, ang impeachable officials, hindi mo pwedeng sabihin nila yan. Hindi nyo pwede kaming kasuhan, i-impeach nyo muna kami. Kaya namimihasa ang maraming impeachable officials. Ted, nakaw dito, nakaw doon, kasi hindi i-impeach muna kami. Mahirap mag-impeach. Ngayon yun na lang ang accountability mechanism left. Sinasabi ko, Ted, it doesn't matter, bumoto ka kay Marcos, kay Lene, kay Duterte. This is an accountability mechanism para sa ating lahat. Na ang pondo natin, kasi ang pondong ninanakaw, Ted, pondo naman yan ng bumoto kay Marcos, bumoto kay Leni, at bumoto kay Duterte. So it is an accountability mechanism na sana ituloy na. Kasi para naman hindi mamihasa ba ang impeachable officials. So yun yung aming posisyon in general. Yun lang sa kadili-dali, lumiliit ang oras. Na siyempre na nadidismaya rin kami. Pero sana naman ma-resolve ito at simple lang naman, Ted, ang impeachment. Tinatanong lang yung ayaw sagutin saan mo dinala ang pondo. Pag sumagot na siya doon na tama naman yung sagot, di tama. Pag sumagot siya talagang may nawalang pondo, hindi impeach. Ganun na naman kasimple, wala namang makulong dyan sa impeachment. Wala namang babayad ng danyos perjuicios dyan. Impeachment lang yan. Tapos napakalaking bagay sa ibang tao na accountability mechanism kasi siya. So sana naman matuloy ito. Sige po. So salamat na marami, Congressman Nery. We wish you good luck at salamat po sa inyo pong sakripisyo para sa bayan. Pumili ka, Salamat din po. bayan Thank o you. sarili? Bayan muna. Bayan. Ako na pumili, attorney, bayan muna. Salamat po, Congressman. Thank you. Salamat po. Thank you, Kong Nery. Salamat Attorney po na Nery marami. Colmenares.